when he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companions had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to depart from him, Peter said to Jesus, Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. But he did not know what he was saying. When he was still speaking, a cloud came in and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, This is my chosen one, listen to him. After the voice had spoken, Jesus was found alone. He fell silent and did not at that time tell anyone what he had seen. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My brothers and sisters, we are now on the second Sunday of Lent. To start our reflection today, let me ask you this question. What is the highest mountain that you have climbed? Ano ang pinakalampaw na bukid na sa iyo o nasa sa pagkabuhay mo ini? Siguro ka mo mga pagkakamali, ikaw ka naman nasa bukid, nakapira naman, and sa rukod yan sa di ko maliligawan, iyon man magsakat naman sa bukid Sinai, duman sa Holy Land. So last year, I had a chance to visit the Holy Land twice. Kaya doon beses na ako sa katuhan sa bukid Sinai. Mahapot ka mo. Iraman niya pala ang lampaw ng bukid Sinai. The research will be so accurate at sa kuya. Report bakong fake news. Susukluman ang Mount Sinai, ito ang taas o height 7,497 feet. Para maganda, 7,500 feet. Kung sa metro, 2,285 meters. Kapit lang ako may kung naman sa baba, at ang pagbalik, sulot ko po ano yung pili. Dahil nagsusubo inikan steps. At sa 22,000 steps. So, kung sabihin, ang sarang paduman, more or less, 11,000 steps. Pagbaba ko, pipiling ko, 22,000. More than 22,000 steps. So, ano siya kayong kahanap ka? So, kapag namin sa naman sa Kuligan, sa Mount Sinai, pag naman sa Kuligan, I am always excited. And one of those things na ako na-excite, iyan pagsakat naman sa bukid ng Sinai. Pag nakakasakat naman, personally, ang pragmatic ko, garong I conquered the world. Garong dinana ko ang laban sa pinagbahan. Ikalawa, garong ang feeling ko, abot ko na ang langit.
message. Hindi mo lang siya naghihiling. Pero huli kasi kung mga naghihiling sa kapalibutan, masasabi mo sa sarili mo, may one Diyos. Mga tugang para sa to, ang bukid o inano sana, bukid na isaro, pero bukid na isaro. Pero yung ang buhay na, dahil nagkataon ng tubig sa to, na sa tuyang tinigin mo, na sa tuyang pinapakanan niya, na i-purify na. Pero, tao niyan ng Diyos, libre sana, pinapakanan niya ang tao. And, pag nagsasakang ka sa bukid, it suggests peace, rest, vacation, and break. Kaya mo niya kung saan siguro, ang iba sa ito, maduman sa Tagaytay, maduman sa Baguio, maraming magpalipat dito. Sana malikot maduman dito sa amin. But friends, mountain is so important, especially on the life of the Israelites. Because in the Bible, mountains are known to be places of prayers. Kaya si Jesus, every day, pakikuan yung bukid, masakat siya sa bukid, nanganing magpunji, asin magkikuan communion with His Father in heaven. Again, mountains are also powerful symbols of encounter with God. Kaya ang Ten Commandments, ipinao ni Yahweh duman sa bukid in Sinai in Moises. Moses was there praying 40 days and 40 nights before he received the Ten Commandments. Kaya Yahweh duman ni Moises ang Diyos sa bukid in Sinai. So, my friends, to speak of mountains, therefore, is to expect an encounter with God. So, like ordinary mountaintop experience, an encounter with the Lord strengthens, renews, and prepares the faithful for the mission God entrusted as we live one's daily Christian life. And so today, in the Gospel, we heard that Jesus had His transfiguration. Yang sa bukid ni Tabor, transfigure o nag-ibat na naman sa kuyang katawan. Ano ta? Ikuang transfigurasyon. Saka, iisipon na, we are in a season of Lent. Ang panahon pa ganit. Kwaresma, panahon ini pinag-urong-urungan niya ang pagsakit, ang pagkagalan, kan sa kuyang katawan sila sa iyong pag-upay liwan. Pero sa second Sabbath, Lent, ipinapahilig ang transfigurasyon tatlo. Ngayon sa kabus mo na tugang, my brothers and sisters, the transfiguration of Jesus confirms us in our faith that Jesus is truly God and truly Son of God. He is God and He is the Son of God. Paano ba yan sabi na siya Son of God and He is truly the Son of God? May voice ko ganda ko duman sa Panginoon. May nagtanong, "This is my Son, whom I am well pleased. Listen to Him." So He is the Son of God.
it is presumed that the one speaking, duman sa Panginoon, is God the Father. He is my Son, whom I am well pleased. Listen to Him. Second, my friends, this transfiguration tells us to make us reflect and to remember that if Christ was transfigured, though God, we, His followers, should also strive to be transfigured, to be changed, and to be changed in the newness of our minds and our hearts. Nadapulong kita ang mga kasakitan, kadibisigan na inaalihan, di na paglingawan na sa paubok ito na mo. Mumamatian na niya ito ang dating kawaman. Amen? Si Jesus ipinahilingan sa iya habang siya nakahanap sa iyang pagsapit ipinahiling ang transfigurasyon na ito. Nang nagkipahiling sa mga disciples, iyo totoo maamang ng kasakitan si Jesus, pero ang buhay niya ay matapos ang kasakitan, mahihiling ang sa iyong kamuluwayan. And the kingdom of God is real. Remember in the gospel today, Jesus, on this transfiguration, He was speaking to Moses and Elijah. Nagadansig na, rini unang taon ang nakaati. But because of that transfiguration, nadamog ni Peter, James, and John, kasi nakinig na ang mga tao ining kadalang rini unang taon, bubuhay pa. Kinakaulay kan sa tuyang nakuha. So, eternal life is real. The glory of God is real. Napatunayan po yan sa Ebanghelyo. And thirdly, the transfiguration of Jesus review us of His resurrection in glory. Kaya di pa man po, nagagadan si Jesus, kaya pa niya nagitipo ang Paschal Mystery na ilang pati pinahiling sa pulong disciples ang sa iya maaaktan ang pangkawayan ng Diyos. My dear friends, the church today reminds us that this glorious event has to be achieved through suffering and ang kamulawayan na ito sa tuyang mamamatian, makukuha pagkabok ng panahon. Sino sa ginito ni Kristo, makagihan man niya ito ang kalipisinan. Kasi mga kasakitan sa buhay na ini. Iya sinasabi na baga, no gods,